Si Brandon Podziemski nag-a-average ngayong season ng 8 points, 4 rebounds, 3 assists, 40 and 27%. Bumaba pa yon since rookie season niya. Expected siya yung magkakaroon ng magandang sophomore year. Sa game nila versus Minnesota sa third quarter, tinawagan ng technical si Podziemski nang sinabihan niya yung isang referee na merong natapon sa sahig na baka merong madulas at madisgrasya. Ang ginawa ng referee, tinawagan siya ng technical. Agad din naman binawi yung technical na binigay sa kanya. Diyan ngayon nagsimula di umano na pinagtutulungan siya ng coaches, fans at mismong mga official na din. Pinag-iinitan na ngayon si Podziemski. Sinabihan din kasi siya ng mga fans at sinabing i-trade na lang ng Golden State dahil sa isang play. Pinagmukha niyang best defender ng NBA si Luka nung game nila versus Dallas. Pero wala namang kasing mali sa offensive side nitong si Podziemski. Sa play na yon, napansin na parang pinabayaan na lang siya ng kanyang mga ka-teammate nung naipit siya sa may corner at walang lumalapit na kakampi. Na noon bantay sarado na lang siya ni Luka. Pinabayaan na lang noon si Podziemski na tumira. Humihingi naman ng bola si Kuminga kaso ipit na rin si Podziemski at secure na ni Luka yung passing lane. Imbes na palapit pa si Kuminga noon, naging palayo at meron pang mga open spaces na pwedeng mag-cut si Kuminga para maipasa or ma-short pass nitong si Podziemski kaso hindi nangyari. Meron pa dati na nagkasagutan si Podziemski at si Buddy Hield dahil sa isang play na hindi sila nagkaintindihan. Sinabi na lang ni Steve Kerr nung postgame interview nun na wala sa focus yung young player nila pero nagresulta pa rin sa panalo. Yung pagkakakuha pa kay Dennis Schroeder via trade na halos walang ibinigay yung Golden State, ang naging reason pa doon ay para bawasan ang minuto ni Podziemski kasama na din si Buddy Hield. Dito pa nadagdagan ng tensyon nang sinabi ni Steve Kerr sa postgame interview na importante sa mga batang player ng Golden State na maintindihan nila na hindi nila kailangan tumira ng 17 contested shot sa 12 seconds pa yung natitira sa shot clock. Bad selection yon para sa kanila. Meron silang step sa kanilang team, ipasa nila yung bola. Mahigit 10 taon ng ganon ang ginagawa nilang play na ipasa kay Steph. Dagdag pa ni Steve Kerr, pwede silang manalo or tumira sila ng maraming 15-footer na contested shot sa kalagitnaan ng shot clock pero wag aasang mananalo yung team. Yung statement ni Steve Kerr after yun ng game nila sa Minnesota. Kung panalo pa rin ang Golden State at ganun pa rin ang naging statement ni Steve Kerr, talaga may problema na sa isang player ng Warriors. Biglang sumagot si Podziemski regarding sa sinabi ni Steve Kerr na wala naman siyang pakialam doon sa sinabi ng head coach na kung open si Steph ipapasa naman talaga niya pero hindi niya iintindihin yung sinabi ni Steve Kerr. Nagkaroon doon ng misinterpretation na nung nakita ni Podziemski yung mga write-ups, bigla siyang nag-post sa kanyang IG account ng another statement na binabawi niya na yung sinabi niyang nauna at nakalinya na yung sinabi niya kay Steve Kerr. Kaya sinasabing pinag-iinitan si Podziemski ng fans, coaches at kahit mga ka-teammates niya dahil nga secure siya na hindi mati-trade ng management. Ito yung bago mag-umpisa ang season. Multiple big names ang nakalusot sa Golden State dahil ayaw siyang isama sa package. Lalo na yung kay Markkanen na ngayon tumatalab na yung epekto nun. Sinabi din na apektado si Podziemski ng mga trade rumors. Pero bibihira na nga si Podziemski tumira kapag nasa game siya pa yung sumagot at lalong nagkaroon pa ng issue. Ngayon lalong nadidikit ang pangalan ni Podziemski sa mga trade rumors dahil di umano mukhang nagbabago na ang isip ng management ng Warriors.